Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in-between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, Sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po ang nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito
Ang purpose po niyan ay hindi po ito pangsuhol para pumirma sa ika PI. Hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pangsuhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. Sir, kanina doon sa forum na dinaluhan ni Amy Marcos, na sabi din ng House Leadership, para bang lumalabas, hindi daw niya alam yon nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senate at saka sa BICAM. Pero pumirma pala siya, kabilang pala siya sa contingent ng Senate doon sa BICAM. Hindi ko na po alam ano po dahil hindi pa po ako kasama doon doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House leadership na kasama ho siya doon. Pero ako hindi ko ho alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was, I even thought na the DSWD were informed and briefed all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD, medyo hindi pa nila masyado kabisado. Pero that was the plan. And when I was the DSWD Secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Bawal naman sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AIX, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may nga nasugan. Same thing with this. Pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that. They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD. Hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po pwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado. Everybody po ito, basta ikaw ay sinasabi ko 25 or 23,000 or less ang sahod mo, call center ka, CQ ka, driver ka, rider, pasok ka ho dyan. I-identify lang at pupunta ka doon sa mambabatas mo para yung mambabatas ho na representative ninyo, sasabihan ang DSWD. So doon sa proposal noon, nung kayo pang DSWD Secretary, how much yung AKAP, yung ayuda sa individual? 3 to 5,000 ho. Parang AX din ho. Exactly. AX po kasi is Assistance for Individual in Crisis. Pag nasunugan ka, kasama ho yan, binaha, nasira ng konti yung bahay mo, papasok sa AX. Ito po ay AKAP. Parang ayuda doon sa kapos ang kita para may pambili ka or something for emergency use. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman nasira ang bahay, sir. Hindi naman ho nasunugan, hindi naman sila na dilubyo. Basta ito pag ni-request po ng mambabatas o kung sino man, o kahit ni mayor, ni gobernador, magre-request siya ng AKAP, bibigyan siya ng DSWD. Yun lang po yun. Hindi po ito para sa Congress at ginawa ko po ito, naisip ko po ito, hindi po ito para pangsuhol po sa pirmahan. No, kasi po, kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me. Then I will stand up and tell that person or that official na wag mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. And once and for all, kung kayo po ay hagip po ng grupo na yan, you're making 23,000 or less, pwede po lapitan ninyo ang LGU ninyo or ang inyong mga district representatives or even yung mga senators kung may kailangan po kayo para mag-request po sila sa DSWD, mababaan po kayo ng AKAP para makaagapay kayo sa inflation now. May sisingit lamang po ako. This morning po, nagkaroon ng hearing ang Department of Health since I am the Deputy Majority Leader for Communications. I would just like to announce po na pumayag na po ang PhilHealth na sasagutin po ang 50% ng billing. Billing po ng mga pasyente, yung pay ward kung tawagin. Kasi sanay ho tayo na libre. Kung kayo po ay papasok sa ospital at may billing,
dahil sa kwarto ninyo ay may halaga, 1,200 or what, sasagutin po ng PhilHealth ang kalahati po ng bill ninyo. Alright, para po doon sa mga pay ward. Kasi po sa charity ward, libre na lahat. Dito po, napag-usapan, napagkasunduan, upon the request of the speaker, kaya ho tayo nagkaroon ng meeting kanina, is gawing 50% or more. Pumayag po ang PhilHealth na sasagutin nila ang 50% ng hospital bill, hospital payment. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng PhilHealth. Ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics at yung timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni speaker yan sa PhilHealth Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan kaagad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year para by January, ang mga kababayan ho natin na nasa pay ward, 50% na lang po. Example, 300,000 ang bill mo. Sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. Isa pa pong napag-usapan kanina ay mga diagnostics, lalo na po sa mga kababaihan. Kasi second cause of death ng mga kababaihan natin is breast cancer. So libre po yung magiging mammography po ninyo once a year. Libre po ang mga ultrasound. Kung meron po kayo pakiramdam nyo, meron po kayong sakit sa baga, libre po yung examination, yung tinatawag nating diagnostic examination, ultrasound, mammography, ECG, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Pag-aaralan lang po ngayon ng DSW, ng PhilHealth, kailan po nila umpisahan at saka yung mechanics po nito. Yun po yun. Yun ang latest po kanina doon po sa hearing. Pero magkakaroon po ulit ng second hearing. Pero so final na po yun. PhilHealth agreed with the request of the speaker na gawing 50% na lang babayaran ng lahat ng member ng PhilHealth pay ward, lalo na po yung paying, kalahati na lang po ang babayaran natin, kalahati po sasagutin ng PhilHealth. Clarification. Sige po. Opo. Ito pong 50% na sasagutin ng PhilHealth, is this for all hospitals? And Yes, for ma'am. all members, walang parang income requirement? No, ma'am. Ang isa pa nga hong pag-uusapan dyan, I believe it will go with the TWG, with the PhilHealth Board of Directors, yung technical working committee nila. Yung PhilHealth card mo, para ho siya magiging HMO. Instead of usual, tatanungin ka, may pang-down ka ba? May insurance ka ba? Ang gusto po ni speaker, papakita lang, PhilHealth member po ako, ito po yung card ko. Because sasagutin na nga ng PhilHealth ang kalahati ng payment. Winarningan din ng speaker ang PhilHealth na bayaran ninyo kasi ang reklamo ng mga hospitals kay speaker ay matagal magbayad ang PhilHealth. Dapat po dyan daw lang ay 30 days, ay 60 days. Yung maabot po ng 120 days. So nalulugi po yung hospital. Kaya yung iba, ayaw po tanggapin ng PhilHealth. Pero with this new agreement between the House and PhilHealth, PhilHealth agreed that they will pay it in 60 days. 60 days after they receive the billing from the hospital. So about 2 months. Yun lang ang problema kaya hindi tinatanggap ang PhilHealth ng mga malalaking ospital dahil may mga utang pa po ang PhilHealth which binabayaran na raw po nila ngayon. Pero meron naman po bang sapat na pondo ang PhilHealth para gawin ito? How do you propose to fund this? Binigyan po, aside po doon sa contributions natin, nagbigay din po ang House ng budget po para sa PhilHealth for this year. So it will be sufficient enough. Tinanong mo sila sa House kanina, ang sagot nila sufficient naman daw ho to cover that. Pero yun nga po, yung kailangan pag-aralan ng PhilHealth mechanics. For example, na ospital ka, para din po sa HMO, di po ba? Pag nagamit mo na, naubos mo na yung benefits mo doon, wala ka nang aasahan. Ganon din po ito. Kung nag-billing ka na ng 1,500,000 o 300,000 binayaran na ng PhilHealth, don't expect na pag nagkasakit ka ulit, 300,000 na naman. Nagamit mo na eh. Siguro less na yung magiging benefits mo doon. Pero yung mga diagnostic exams, once a year po, yun yung gusto namin i-announce na yung mga free diagnostics sa private hospital, outpatient, X-ray, laboratory, etc. Magiging free na po yan sa PhilHealth. Pinamamadali na po ni Speaker Romualdez po yan.
huli na lang po, is there an assurance from the House na kung maipatupad po ito ng PhilHealth ay hindi ito magre-resulta sa pagtataas ng premium contributions ng mga miyembro? Because meron pong nakausap ko po si House Appropriations Chairman Elizalde ko, ang sabi niya naman, popondohan naman. While this administration is here, we will keep on funding this. Kasi nga po, kung hindi man sasapat yung contribution sa mga kababayan natin, pero that's another thing na we have to meet sa susunod na hearing, what happened to our contributions. Kasi may mga naririnig-rinig po tayo ng mga kwento-kwentuhan, may mga chismis po naririnig na inilalagay daw yung contributions natin sa bangko at may somebody's making money, yung interest po noon napupunta sa lang sa ilan, which dapat hindi po eh. Kasi dapat baguhin din nila yung charter nila. Isa pa ho yan ang gusto ni Speaker to change the charter. Kagaya ho niyan, yung mga investment at saka alisin na rin siguro yung pagiging quasi-judicial nila na pwede nilang sitahin ng mga ospital. Dapat ibang agency po yan. Kasi natatakot po mga hospitals ngayon magsabi na may utang kayo PhilHealth kasi baka lalo silang sakalin ng PhilHealth at hindi na sila tuluyang bayaran. Kaya ang gagawin ho natin sa mga next few hearings ay maaring medyo bawasan po natin yung power po ng PhilHealth and they will just become solely an health insurance company pero on the government side. So, at least for this administration, no additional increase. Yun po yung sabi kasi nagbibigay po naman ng binibigyan po ng pondo sila under the Speaker Romualdez administration, under President Bongbong Marcos administration, binibigyan ho sila. They're not just dependent on our contributions. Mataas na ho yung contribution natin, maabot na ho ng 5,000. Yung iba ho, kaya nga, sana pupunta. Ilang millions ho tayo na workers na kinakaltasan. Kung follow-up lang po, nalaman na po ba ni Speaker din yung naging commitment ng PhilHealth? Ano po kaya yung reaction niya na dito sa development na ito? At bukod sa House hearing, magkakaroon din kaya ng separate meeting ng PhilHealth with Speaker? Yes, actually, we have been meeting with the chairman, si secretary ng Herbosa regarding these two meetings na po na hindi lang naka-attend ng PhilHealth because of some important matters. Pero nagmi-meeting na po ang House leadership, particularly Speaker at saka ni Dr. Herbosa regarding this matter. So nung pag-upo ng PhilHealth kanina, officials, alam na nila yung direction ng meeting na the Speaker wanted this. I think they were already informed by Secretary Herbosa na the Speaker wanted this. 50% na lang ang babayaran ng lahat ng Pilipino sa billing nila, particularly yung mga nasa pay ward. Kasi sinasabi ng PhilHealth, oo nga, libre yung sa universal healthcare. Pag merong charity bed, pero madaling maubos yung charity bed eh. So kahit na mahirap ka, farmer ka, fisherman ka, construction worker, hindi mo naman papahayaan yung anak mo iuuwi mo without hospitalization. So they are forced to, may pan-down ka ba? This time, ipapakita niya, hindi, member po ako ng PhilHealth, ito po. Because what we want, the government, the payment will be backed by the government. Yun ho yun. Para pong mga sa ibang bansa, nasagot po ng gobyerno yung bayad mo. Pero sa atin po, dahil hindi naman natin kayang 100%, kalahati po sasagutin ng gobyerno. Anyway, maraming salamat po. That's all. If you don't have any more questions. Last na lang po, regarding po sa isusulong nyo na pag-alis po sa booklet na hiningi sa mga sa senior citizens. Marami pong mga seniors na ikiyato ito. Any update po regarding that? And ayun. Well, nag-meeting ang, unahin ko na muna na merong proposals, actually hindi proposal pagkasunduan si Ways and Means Chairman Joey Salceda na gawing 500 pesos a month ang discount ng senior citizens sa grocery instead of 65. So tataas po yan to 125 per week. From 65, nagiging 125 per week na ang discount. Pertaining to the booklet, ang sinasabi nga ng mga maliliit na drugstores ay kailangan daw kasi talaga yon dahil requirement yon at para malaman kung ilan na ang nakuha. Ang suggestion ko ho doon, di po ba pwede naman yung pinakamalapit na butika, magrehistro po si tatay, si nanay, si lolo, lola
kunwari, around the corner lang or within the barangay, doon sila tatay at nanay kumuha ng gamot nila. Alright? Para hindi na sila dadala ng booklet, dadali lang yung senior citizen. Makikita naman doon, lahat naman ng mga drugstores ngayon, may computer na ho, di ba? Lahat naman na. So, titignan lang, kunwari, Erwin Tulfo, ay sir, kalahati lang pala nakuha ninyo. At least, hindi niya nadala-dalan ho yung booklet niya, di po ba? Ganon din po, same thing with the grocery stores, hindi niya nadadalhin yung booklet niya, di po ba? Maraming salamat po and thank you for the opportunity and for your time. Good afternoon, everyone, and happy Valentine's Day. Thank you.